Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Russell Pirillo mula Baitang 11, Pangkat Acacia. Gusto niyo bang makinig ng isang kwento? Yes! Kung ganun, imulat ang mga mata, buksan ang tenga at makinig. Nakagawa na ba kayo ng mga bagay o desisyon na hindi niyo pinag-iisipan na mabuti? Halika, ipapakilala ko sa inyo si Maria Capra. Tunghayan natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Si Maria Capra. Masayang nagpalipat-lipat si Maria Capra sa mga sanga ng puno. Nagsasawa na ako rito, ani ni Maria Capra kay Dominico. Gusto ko naman makakita ng ibang lugar. Aba, mag-iingat ka, paalala ng kaibigan. Baka mapunta ka sa lugar na maraming pusa at hindi ka na namin makita. Walang mangyayaring masama sa akin, ani ni Maria Capra at inaladlad pa ang kanyang buntot. Walang humahanga sa aking kagandahan rito. Marahil sa ibang lugar makikilala ako. At lumipad ng paunti-unti at palayo ng palayo si Maria Capra. Nakarating siya sa lugar na hindi kilala. Maraming magagandang bahay roon. Malalawak ang kanilang halamanan. Sa isang halamanan, may natanaw siyang isang maliit na paliguan ng mga ibon. Nakita niya roon ang mga naglalarong mga maya. Mas maganda naman ako sa mga mayang iyon, ang naibulong ni Maria Capra sa kanyang sarili. Bumaba siya sa fountain at nakipaligo sa mga maya. Nakita niyang nagtaas ng kamay ang isang batang babae. Mayroon itong kinakawayan. Itinuturo siya ng batang babae sa isang tao. Pinagbuti ni Maria Capra ang kanyang pagkakatayo sa gilid ng paliguan ng mga ibon at ibinuka ang kanyang napakagandang buntot. Naging tulad ito ng isang abaniko. Pumalakpak ang bata at nagsasasayaw sa tuwa habang pinapanood si Maria Capra. Hindi namalayan ni Maria Capra ang lambat na inilaglag ng hardinero. Nagpumilit kumawala si Maria Capra sa loob ng lambat, ngunit hindi siya nakawala. Inilagay siya ng hardinero sa loob ng hawla at ginawang laruan ng bata. Nalungkot si Maria Capra. Kung nakinig lamang siya sa paalaala ng kanyang kaibigan, hindi sana niya inabot ang gayong kapahamakan. At diyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Kaya bago tayo gumawa ng isang bagay, pasya o desisyon, dapat pinag-iisipan muna natin ito ng maraming beses upang hindi natin ito pagsisihan sa bandang huli. Sana po nagustuhan ninyo ang ating kwento at may napulot kayong aral dito. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!